أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ano yung sabihin ng tawhid? Kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, kung mga gawain, kung pangalan at katangian, karapatan na sambahin. So, sino makakabulon? Yan, sabi sa inyo, mag-take note kayo. Sa exam, yan ang pinaka-importante tanong. Ano ang tawhid? Pwede. Review natin. Kasi para yung mga hindi nila naisulat, no? O kaya yung naisulat nila, pero nahanap nila sa ngayon, saan yun? Okay, basahin mo bro. Ano ang sabihin ng tawhid? Tawhid. Tanging Allah bilang Panginoon at tanging buhay sa kapatid. Bilang Diyos na nag-iisa sa kanyang mga gawain at sa kanyang mga pangalan. At sa pagkilala sa okay. So, ang tawhid, ulitin natin ha. Ito ay ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagka-Diyos o mga gawain. Kanyang kaisahan sa pagka-Panginoon o karapatan na sambahin. At kanyang kaisahan sa kanyang mga pangalan at katangian. Okay? So, ito ang kahulugan ng tawhid. May naipaliwanag natin yung una sa dalawa. Yung unang dalawa sa tatlong uri o bahagi ng tawhid. Masabi natin ang tawhid ay meron tatlong uri. Ano ang tatlong uri ng tawhid? Tawhid al-rububiyah, tawhid al-uluhiyah, tawhid al-asma wa sifat. So ano ang tawhid al-rububiyah? Ano ang tawhid al-rububiyah? Sige, sino yung mga nag-take note? Wala na ibang nakapagsulat? Sige bro, ano ang tawhid al-rububiyah? Okay? Sa lahat ng kanyang mga gawain. Yun ang tawhid al-rububiyah. So sabi natin, ang tawhid al-rububiyah, halos lahat ng nilikha o lahat ng tao ay naniniwala sa kaisahan ng Diyos o kaisahan ni Allah sa kanyang pagka-Diyos o kanyang mga gawain. No? Nag-isa sa kanyang mga gawain tulad ng paglikha. No? Kahit ang mga ibang paniniwala o pananampalataya, ibang reliyon, o kahit maging si Satanas naniniwala na walang ibang tagapaglikha kundi ang Diyos na tagapaglikha. Walang ibang tagapagbigay ng buhay, tagabawi, tagatustos, maliban sa Kanya. Sasabi natin ito ang tawhid ng rububiyah at lahat ng mga nilikha o lahat ng nilalang ng Diyos ay naniniwala sa uri ng tawhid na ito. Ngunit hindi ito sapat para ang isang tao ay maging isang Muslim. So, mula dito, pinaliwanag natin yung pangalawang uri ng tawhid. Ano yung pangalawang uri ng tawhid? Tawhid al-uluhiyah. Ano naman ang tawhid al-uluhiyah? Okay, bro. sa karapatan na sambahin at pagpatuloy. Okay. So, ito ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang karapatan na sambahin. So, nag-iisa lang siya na may karapat dapat sambahin. So, ito ang ibig sabihin ng tawhid al-uluhiyah. O, pwede natin sabihin na ito ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain o sa ating mga pagsamba. Kasi ang tawhid al-rububiyah, kung ito ay kaisahan ni Allah sa kanyang mga gawain, nag-iisa sa kanyang mga gawain, ang tawhid al-uluhiyah naman, ito ay ang kaisahan ni Allah sa ating mga gawain. Ibig sabihin, yung mga pagsamba natin, kailangan nag-iisa lang si Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pag-alayan natin ng mga gawain pagsamba na ito. Okay? So, malinaw ang tawhid al-uluhiyah. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng tawhid al-uluhiyah o pag-aalay ng ating mga gawain pagsamba at pagkatangi ng mga gawain ito, alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi natin, dito nagiging Muslim o pumapasok sa pagsuko ang isang tao. Okay? So, sinabi rin natin na ang tawhid al-uluhiyah, isa sa mga katawagan ng tawhid al-uluhiyah ay ano? Isa sa mga katawagan ng tawhid al-uluhiyah. Tawhid al-ibadah. Ano yung sabihin ng ibadah? Pagsamba. Okay? Yung ibadah o pagsamba,
Nilagyan din natin ang kahulugan, pinaliwanag natin. Ano naman ang kahulugan ng ibada o pagsamba sa Islam? Ano ibig sabihin ng pagsamba? So, lahat ng bagay sa gawain, okay. So, ang ibada o ang pagsamba sa pananaw ng Islam o sa pagpapaliwanag ng Islam, ang pagsamba, ito ay ang lahat ng bagay. Kaibig-ibig at kalugod-lugod kanino? Kay Allah. Ibig sabihin, natutuwa si Allah sa mga bagay na ito. Mula saan? Mula sa mga gawain at pananalita. Nakikita man o hindi nakikita. O ibig sabihin, hayag man ito o lantad, o ito ay nakakubli o nakatago. Nakikita man natin o hindi nakikita mula sa mga gawain at pananalita. So mula sa mga gawain, halimbawa, mula sa mga gawain na nakikita, no, yung nakikita natin ng mga gawain, ito yung gawain ng tao. Bawa, yung pagsasala, nakikita natin. Di ba? Yung pag-aayuno, or ang pag-umrah, pag-hajj, pagsasadaka, pagbigay ng tawang gawa. Ito mga bagay na nakikita natin. Ano naman yung halimbawa ng mga bagay na hindi natin nakikita? Halimbawa, yung pagmamahal. Alang-alang kay Allah. Nakikita ba natin? Hindi, kasi nasaan yun? Nasa puso yun. Pero magmamanifest, of course, nakikita natin sa panlabas. Pero yung pagmamahal nasaan? Nasa puso. O gayon din yung pagtitiwala, lubos na pagtitiwala, o yung tawakkul, lubos na pagtitiwala kay Allah. Yung takot, di ba? Kasi merong uri ng takot na ito ay pagsamba, na wala kang ibang dapat na katatakutan kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, yung pagkatakot mo sa pamahilig, o nagtakot ka kasi nakita ka ng masamang ano, yung paniniwala na yun, o yung pagkatakot na yun ay haram. Kasi yun ay uri ng pagsamba. Sabihin, wala kang ibang dapat pagbigyan, o wala kang dapat katakutan. Maliban, kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yun naman yung halimbawa ng mga bagay na hindi natin nakikita. At mga pananalita, alam natin yung mga salita, may mga mabuti at masamang salita. So, yung mga salita na kaibig-ibig o kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tinuturing na pagsamba rin sa Islam. Halimbawa, yung pagiging magalang natin sa pananalita. Yung po at opo, kung ito ay kung ito ay paraan natin bilang ng pagpapakita ng paggalang o pagrespeto sa mas nakatatanda, ito ay pagsamba. Ito ay pagsamba. So ano bang gawain? Ano bang gawain na ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Ito ay tinuturing na pagsamba sa Islam. At ang mga bagay nito, ang mga gawain na ito, kung nais natin na ito ay maging isang pagsamba, kinakailangan na ialay natin ang mga gawain na ito alang-alang na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tawhid al-uluhiyya, tinawag din yung tawhid al-ibadah. So ang tawhid al-uluhiyya o tawhid al-ibadah, ano ulit ito? Ito ay ang kaisahan ni Allah sa kanyang karapatan na sambahin. Dali. Okay? So yun yung pangalawang uri ng tawhid. Ngayon dadako tayo sa ikatlong uri ng tawhid. At ito ay ang tawhid al-asma was-sifat. Tawhid al-asma was-sifat. So kung ang tawhid al-rububiyyah, ito ay ang kaisahan ni Allah sa kanyang mga gawain. Kanyang kaisahan niya sa kanyang paglikha, sa kanyang pagbibigay ng buhay, sa kanyang kakayahan na bumawi nito, sa kanyang pagtutustos. Nag-iisa lang si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain nito. Kaya nga naman, ang tawhid al-rububiyyah, dapat ang kasunod at kaagapan nito kagad is yung tawhid al-uluhiyyah. Kasi logically speaking, kung si Allah, siya ang lumikha sa'yo. Okay? Siya ang nagbigay ng buhay sa'yo. Siya ang nagtutustos sa'yo. Siya ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Tapos, sasamba ka sa ibang maliban sa Kanya? Tama o mali?
Mali-mali yun. Kasi kung siya nagbigay sa'yo ng buhay, siya may kakayahan lang na bumawi nito, siya nagtutusto sa'yo, dapat siya lang din ang sasambahin mo. Diba? Sabihin, bigay mo rin yung karapatan niya subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, halimbawa, sa trabaho, normal, di ba? Magtatrabaho ka ba sa isang kumpanya na hindi rin nagpapasweldo sa'yo? Ha? Libre? Samantalang yung kumpanya mo na nagpapasweldo sa'yo, iniiwanan mo, hindi mo pinagtatrabahuan. Tama o mali? Mali. Napakalaking kamalian yun. Kumbaga, paglapastakan yun sa karapatan ng kumpanya mo na nagpapasweldo sa'yo, pero ang servisyo mo ibinibigay mo sa ibang kumpanya na hindi naman magpapasweldo sa'yo. Diba? So, naiintindihan yung logic na yun. Ngayon, si Allah, siya ang Diyos mo. Siya nagbigay sa'yo ng buhay. Siya nagtutusto sa mga lahat ng pangangailangan mo. Tapos sasamba ka sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Diba? Napakalaking kamalian. Napakalaking paglapastangan yun sa karapatan ng Diyos. Kasi pagkatapos niya ibigay sa'yo lahat, sa iba ka sasamba. Okay? Kaya yung tawhid al-rububiyyah, hindi sapat. Kailangan ng tawhid al-uluhiyyah. Kaya pagkatapos mo paniwalaan ng tawhid al-rububiyyah, kaisahan niya subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Katapos tawhid al-uluhiyyah, kaisahan niya subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga karapatan na sambahin. Ngayon, papasok tayo sa tawhid al-asma wa sifat. Kaisahan naman niya sa kanyang mga pangalan at katangian. No? Dito, kumbaga, galing tayo sa malaking bilog. Papasok tayo sa mas maliit, at ngayon papasok tayo sa mas maliit pa na bilog. Kung sa tawhid al-rububiyyah, nagkaiba-iba ang lahat ng tao, okay, Muslim at hindi Muslim, nagkaiba-iba sila dito. Pagkatapos sa tawhid al-uluhiyyah, nagkaisa ang lahat ng mga Muslim. Kasi walang Muslim na hindi niya isinasabuhay o pinapatupad ang tawhid al-uluhiyyah. Pagdating sa tawhid al-asma o sifat, nagkaroon naman ng pagkakaiba-iba ang mga Muslim. Okay? Sabihin, nasa mas maling na bilog tayo. Maaari ng isang Muslim, meron siyang maling paniniwala pagdating sa mga pangalan at katangian ni Allah, ngunit mananatili ang kanyang pagka-Muslim. Pero meron mga bagay o pagkakataon na ang pagkakamaling ito ay maaaring maglabas sa kanya sa payong o sa palabas ng Islam. Okay? Ngayon, ang tawhid al-asma wa sifat, ano ang ibig sabihin nito? Ito ay ang paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah Ito ay ang paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah na kanyang pinagsibay sa kanyang akhlak at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na naaayon sa kanyang karangalan, na naaayon sa kanyang o sa pamamaraan na naaayon sa kanyang karangalan. So, ang tawhid al-asma wa sifat, ito ay ang paniniwala sa kaasahan ni Allah, sa kanyang mga pangalan at katangian na kanyang pinagtibay sa kanyang akhlak at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamamaraan na aangkop sa kanyang karangalan at kadakilaan. Karangalan at kadakilaan. Ibig sabihin, siya Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam? Sa pamamaraan na akop sa kanya, sa kanyang karangalan at kadakilaan. So ito ang ibig sabihin ng Tauhid al-Asma wa Sifat. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang mga pangalan at katangian. At ang lahat ng mga pangalan at katangian nito, ito ay yung mga pinakamagandang pangalan at katangian na hindi na walang pagkakulangan. Ang sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Sinabi ni Allah, at si Allah para sa kanya ang mga magagandang pangalan. Kaya kayo ay manawagan sa kanya sa pamamagitan nito. Sinabi ni Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ano ba yung sabihin ng Ar-Rahman Ar-Rahim? Bismillahirrahman Ar-Rahim. Bismillah sa ngalan ni Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ang Ar-Rahman at saka Ar-Rahim, kabilang sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagmula sa salitang Rahman, ang ibig sabihin ay awa. Okay? So, Ar-Rahman, galing sa salitang Rahma. Ang Rahim, galing din sa salitang Rahma. Okay? Ang Ar-Rahman, ibig sabihin, ito yung pangkalahatang awa ni Allah. Awa ni Allah sa lahat ng kanyang mga nilalang at nilikha. Musliman o hindi Muslim. Kasi kahit ang mga hindi nanampalataya, hindi naniwala sa kanila, kay Allah, nandun pa rin ang awa ni Allah sa kanila. Katunayan ito, dito sa mundo, nakikita natin na sa mundo na to, diba, natatamo nila yung yaman ng mundo, yung biyaya ng mundo. Kasi kung wala yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila dito sa mundo, wala sila sa mundo na to at hindi sila tumakamasa ng mga biyaya. Pero nabibiyayaan pa rin sila. Pero yung biyaya na yun, of course, ay magiging, kumbaga, pagdating ng araw, ay magiging laban sa kanila. Okay? So, ito yung Rahman. Ar-Rahim naman, ito ay yung special na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya at mga naniwala sa kanya. Ito yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay para sa mga mananampalataya at naniwala sa kanya. So, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kabilang ito sa mga pangalan ni Allah. So, pag sinabi natin, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, wala na, ibig sabihin, wala na ang pinakamawain pa kay Allah. Sa isang hadith na bagay, kasi sa Allah subhanahu sinabi, na si Allah subhanahu wa ta'ala, na mas malaki ang pagmamahal at awa niya, kaysa sa pagmamahal at awa ng isang ina sa kanyang anak. Hindi natin pwedeng i-compare, of course, or ihambing yung awa niya subhanahu wa ta'ala sa awa ng ina. Pero sa mundo na to, sa mundo kasi, kung tinimbangin natin at pag-aaralan, ano ang pinakamalaking awa na maaaring maunawaan at maintindihan natin? Yung awa ng ina sa kanyang anak at yung pagmamahal. Yun ang isang pinakamalakas na awa at pagmamahal na maararanasan natin dito sa mundo. Diba? So, binamit niya subhanahu wa ta'ala yun para ma-realize at makita natin na yung awa niya subhanahu wa ta'ala higit na mas mainam at mas mabuti ito. Although, hindi natin pwedeng ikumpara yun. Kasi si Allah, ang awa niya, hindi natin pwedeng ihambay kahit kanina. So, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kabilang din sa mga pangalan ni Allah, Al-Khaliq. Ibig sabihin, ang tagapaglikha. At ang mga pangalan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang ibang pwedeng gumamit ng mga pangalan na ito. Diba? Walang pwedeng magsabi na ang pangalan niya is Al-Khaliq. Pwede natin sabihin, Abdul Khaliq. Ar-Rahman. Di pwede. Kailangan Abdul Rahim. Abdul Rahman. Okay? So, dahil nga, naniniwala tayo sa Tauhid, al-Asma wa Sifat, ay sa niya sa kanyang mga pangalan at katangian. Okay? So, ang paniniwala sa mga Tauhid, sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ano ba yung mga mapupulot na aral natin dito? Kapag nag-aral tayo at nagpakalalim sa pag-unawa sa mga pangalan at katangian ni Allah. Una-una, sa pagkilala sa mga pangalan at katangian ni Allah, mas lalo natin nakikilala sino? Si Allah. Diba? Ang kaibigan mo, halimbawa, paano mo masasabi na lubos mong kilala yung kaibigan mo? Alam mo lahat tungkol sa kanya. Alam mo yung katangian niya. Alam mo yung mga gusto niya. Alam mo yung mga ayaw niya. Diba? Ibig sabihin, mas nakikilala mo yung kaibigan mo, mas nagiging madali ngayon sa'yo na mahalin mo yung tao na yun. Ganyan din yung asawa mo, yung mga anak mo. Diba? At nakikita mo yung mga katangian na yun, nagkakaroon din kayo ng harmony sa isa't isa. Kung paano mo, of course, alam mo na ito, ayaw niya, iiwasan mo yung bagay na yun. Nang sa ganun, hindi kayo magkaroon ng hidwaan, no? Hindi pagkakaunawaan. Diba? So, mas nakikilala mo siya, mas nagiging madali para sa iyo na mahalin yung isang tao o yung isang bagay. Ganoon din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nakikilala mo siya na sa pamamagitan ng mga pangalan at katangian niya, mas nagiging madali sa iyo na mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lumalalim din yung paniniwala at pananampalataya mo sa kanya. Diba? Halimbawa, nakikilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Ghafur, Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaffar. Kabilang sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafur, siya ang mapagpatawad. So, ang laging nagpapatawad. So, kung nakikilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa katangian na to, at nandun yung paniniwala at pananampalataya mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtataglay ng katangian na ito, at yun ay ang palaging nagpapatawad, di ba? Sa tuwing nakakagawa ka ng kasalanan o nakakagawa ka ng pagsuri sa Kanya, naaalala mo at naisip, ay, si Allah, siya ang mapagpatawad. Wala nang iba pa na mas, mas palaging nagpapatawad kaysa sa Kanya. Sabi, napupuhayan ka ng loob, nagkakaroon ka ng pag-asa, na kung ano man yung nagawa ng kasalanan, yun ay papatawarin ni Allah. Kasi kilala mo si Allah na siya ang mapagpatawad. At pinaniniwalaan mo na siya ang lagi nagpapatawad. Diba? Nakikilala mo si Allah na siya ang Ar-Razaq, ibig sabihin ng tagapagkustos, tagapagbigay ng lahat ng pangangailangan. Dumating sa iyong oras o pagkakataon na walang-wala ka. Diba? At wala ka ng ibang matatakbuhan. At kanya ng nature ng tao. Kapag wala na tayong matatakbuhan, doon lang natin minsan naalala sino. Doon lang natin naalala ang Diyos. Doon lang natin naalala sa subhanahu wa ta'ala. Kahit yung mga hindi mananiwala, nananampalataya, kahit yung mga musyrikin, pag dumating sa kanila yung pagkakataon na wala na silang ibang matatakbuhan, wala na silang nakikita na maaaring makatulong sa kanila, kanina sila tatawag? Tatawag sila sa Diyos. Ayan, binanggitan niya subhanahu wa ta'ala sa Quran. Paida ang tubos na pina. Pagka sila yung mga tao kapag nasa bangka at dumating sa kanila yung matinding unos sa gitna ng karagatan at nakikita na nila yung kamatayan sa harapan nila, ano ginagawa nila? Nananawagan sila ngayon. Diyos ko, tulungan mo po ako. Kahit na mga hindi mo nananampalataya, dumarating sa ganung pagkakataon. Kasi, papapakita lang ito din ng kahinaan ng tao at yung pangangailangan natin sa Diyos. Diba? Ngayon, ikaw, alam mo na siya ang Razak, siya ang tagapagbiyaya. So, sabihin, mananalangin ka kay Allah. Mananalangin ka sa Kanya na nawa ay biyayaan rin. Dahil ikaw ay nangangailangan. Kasama ng pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Kanya at pagpapakita ng matinding pangangailangan mo sa Kanya, ibibigay sa inyo ang mayan. Buwang paniniwala para ng palataya mo. Diba? Kasi meron siyang mga pangalan at katangian. At ito ay isa sa mga bunga, isa sa mga bunga ng pag-aaral natin sa mga pangalan at katangian ng Allah. Ganun din, ang pagpapuri natin kaya subhanahu wa ta'ala pag yung pagbibigay natin ng pagsalamat sa Kanya sa pamamagitan ng mga mabubuti at magaganda niyang mga pangalan, ito ay isa sa mga uri ng pag-alala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay isang uri ng pagsamba. Ito ay isang uri ng ibadah. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katsira. So inutusan niya lahat ng mga mananampalataya. Sabi niya, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga
nananampalataya. Udhkurullaha dhikran katsira. Alalahanin niyo si Allah ng marami. So, unang-una, napag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na alalahanin natin siya ng marami. No? At ang mga pangalan niya na katangian, nung ginagawa natin ito, ay yung pagpupuri at pag-alala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagagawa natin ito sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan at katangian. At gayon din yung paghiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga dua natin, yung mga pagdarasal natin sa Kanya, di ba? Pag alam natin yung mga pangalan at katangian ni Allah, ibinabagay natin yung dua at dasal natin sa bagay na kailangan natin. Halimbawa, yun nga, kanina nabanggit natin din na, kailangan mo ng awa mula kay Allah. Mananawagin ka sa Kanya sa mga pangalan niya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dahil yun ay nangangahulugan ng awa ni Allah. Diba? Nangangailangan ka ng kapatawaran. Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Nangangailangan ka ng biyaya, Ar-Razzaq. So, sabihin, sa pag-aaral ng mga pangalan at katangian nila, unang-una, nagpapatatag ito ng paniniwala at pananampalataya natin ni Allah. Ganun din, ang pag-aaral ng mga pangalan at katangian ni Allah, nakikilala natin si Allah ng tama. Ngayon sa atin, sa Islam, para hindi tayo maligaw pagdating sa mga pangalan at katangian ni Allah, okay, meron lang tayong dalawang pinagkukunan. Tulad din ng lahat ng mga aral at katuruan sa Islam. Dalawa lang din ang pinagkukunan natin. No, pero pagdating sa mga pangalan at katangian ni Allah, mas strict tayo. Mas stricto tayo pagdating sa mga pangalan at katangian ni Allah. Na wala tayong ibang pagkukunan maliban sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Ngayon, kung ano yung nabanggit sa Quran at ano yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang yung paniniwalaan natin ng mga pangalan at katangian ni Allah. Hindi tayo pwedeng magdagdag doon. Okay? Kasi, paano ka magbibigay ng pangalan kay Allah? Diba? Kumbaga, isipin mo pala, paano sasabihin na ito pangalan ni Allah? Ngayon, hindi naman siya nagbigay ng pangalan na yun. So, ang tawag yun is iftira ala Allah. Nagsisinungaling tayo. Halimbawa, sa atin sa Islam, hindi natin tinatawag ang Diyos na Ama. Pwede ba natin tawagin ang Diyos Ama? Hindi. Kasi una-una, hindi ito nabanggit sa Quran, hindi ito nabanggit sa Hadith. Kaya yung nakagawian natin, yung tayo mga hindi pa Muslim, na pagtawag sa Diyos na Ama, dapat ano natin, itama natin. Kasi wala, hindi nabanggit kasi Allah ay Ab. No? At itinanggi nga ni Allah yun sa sarili niya. Tapos ipapanawagan pa natin sa Kanya. So hindi natin siya tinatawag na Ama. Okay, dapat malinaw yun, lalo na sa mga balik Islam. Lalo na nakasanayan natin na tawagin ng Diyos Ama. Okay? Kasi si Allah, hindi siya Ama. Dahil ang Ama, mayroong anak. At si Allah walang anak. Para tawagin natin siya na Ama. No? Literally o metamorphically, hindi natin siya pwedeng tawagin Ama or God the Father. Diba? Kasi sabi nga natin, pag-ugulan lang natin is Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ngayon, bakit pwede natin siya tawagin ng Diyos? Kasi ang Diyos sa Arabic is Al-Ilah. Al-Ilah. Okay? Al-Ilah. So, maaari natin siya tawagin ng Diyos. Sa Tagalog, ang tagapaglikha. Kasi sa Arabic, ang tawag doon is, ang pangalan na yun ay Al-Khaliq. No? Kaya ang pangalan niya na Al-Khaliq. Pero anong kahulugan dito sa Tagalog? Ang tagapaglikha. Ang tagapaglikha. Pero anong pangalan niya? Al-Khaliq. Okay? Para unawa natin sa Tagalog, ang tagapaglikha. Ibig sabihin, pangalan niya na Al-Khaliq na ang kahulugan ng tagapaglikha, pwede natin siyang tawagin sa pangalan ang tagapaglikha. No? At mula sa pangalan na yun,
Mula sa pangalan na yun, maunawaan at maintindihan natin na kabilang sa mga katangian at gawain ni Allah ay ang paglikha. So, ito yung sa mga wisdom kung bakit yung mga pangalan at katangian nila. Kasi sa akin, meron tayong kaida o rulings na lahat ng mga pangalan ni Allah ay nakapaloob ang katangian. Ngunit hindi lahat ng katangian ay may kalakip na pangalan. Explain natin mas malinaw, okay? Pag sinabi natin na Al-Khaliq o ang tagapaglikha, pangalan yun. Mula sa pangalan na yun, anong maintindihan mo at maunawaan mo na katangian o gawain? Ang paglikha. Ibig sabihin, siya ang lumikha. Okay? So, mula sa pangalan na yun, mayroong nakapaloob na katangian. Halimbawa, pag sinabi natin na kabilang sa mga pangalan ni Allah, Al-Basir. Al-Basir, na ang kaulugan, ang nakakakita. Pangalan yun, Al-Basir. Ngayon, anong katangian yun? Nakakakita. Siya nakakakita. Al-Alim. Ibig sabihin, ang nakakaalam ng lahat. Diba? Pangalan yun. Anong katangian? Kaalaman. Okay, so nag-get niyo yung point na yun, yung ruling na yun, na ano bang pangalan ni Allah ay may nakaloob na katangian. Ngunit hindi lahat ng katangian ay maaari nating ipanawagan. Panawagan natin sa kanya o gagawin natin na pangalan. No? Kasi halimbawa, nabanggit sa Quran na kabilang sa mga katangian ni Allah. Okay? Kabilang sa mga katangian ni Allah is meron siyang mga kamay. Pero hindi nabanggit mula doon na mayroong pangalan na nang ibig sabihin ay mayroong kamay. Di ba? So, paniniwala natin na si Allah, kabilang sa mga katangian niya ay mayroon siyang mga kamay. Pero hindi natin sa tawagin na Zulyaday. O ibig sabihin, nagmamay-ari ng mga ng dalawang kamay. Hindi natin na pwede bagay yun. Kasi hindi naman niya binanggit yun na pangalan niya. Pero binanggit na nakabilang sa mga katangian niya ang pagtataglay ng mga kamay. Okay? So, ngayon, pagdating sa paniniwala na to, sa uri ng tawhid na to, merong mga Muslim, no, na naligaw sila pagdating sa mga bagay na ito. Pagdating sa pagtitibay ng mga pangalan at katangian ni Allah. Kasi bakit? Lumabas sila doon. Lumabas sila doon sa dalawang batayan ngayon, yung Quran at Sunnah. At ipinasok nila yung kanilang mga sariling, yung kaisipan nila o yung mga sarili nilang pag-unawa. Kaya nga, meron sa kanila, nagbigay sila ng ibang mga kahulugan pagdating sa mga pangalan at katangian ni Allah. Dahil, bakit? Dahil hindi nila ito maunawaan at maintindihan. No? Kaya nga, stricto tayo pagdating sa mga pangalan at katangian ni Allah kasi hindi natin pwedeng ipasok yung pagkariling pag-unawa natin, kung paano natin unawain, paano natin itindihin yung mga pangalan at katangian ni Allah. Okay, kasi pag pinasok natin yun, doon magsisimulang maligaw ang tao. Unang-una, pagdating sa mga katangian ni Allah, nakita na ba natin si Allah? May nakarinig na ba sa Kanya? Diba? Wala pang nakakita sa Kanya, wala pang nakarinig sa Kanya, no? Wala siyang katulad para i-compare natin siya sa iba. O wala pang nakakita sa Kanya para sabihin sa atin ang itsura niya. Okay? Wala siyang katulad para ihambing natin o i-compare natin siya. Sabihin natin na si Allah meron mata pero yung mata niya ganito. I-compare natin. Wala siyang katulad para i-compare natin siya. Okay? At sabihin, hindi siya saklaw ng senses natin para maunawaan at maintindihan natin kung ano man yung katangian niya. At wala rin siya mga katulad para ihambing natin siya. Ngayon, kung ano si Allah at ano yung mga katangian niya, hindi natin ito lubos na maunawaan at maintindihan dahil hindi pa natin siya nakikita. Diba? So, paano ka ngayon magbibigay ng pangalan at katangian tungkol sa Kanya na hindi mo pa naman siya nakikita o hindi mo pa naman siya nakasama o wala naman siya katulad? Ibig sabihin, paniniwalaan lang natin kung ano yung sinabi niya sa atin tungkol sa Kanya.
Kaya nga, kung ano lang ang nakasulat sa Quran at paano yung nabanggit sa hadith, yun lang yung paniniwalaan natin. Kung ano yung nakasulat sa Quran at ano yung nakasaad o nakasulat sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang yung paniniwalaan natin mula sa mga pangalan at katangian niya lahat. Inshallah, walang kaligawan pagdating sa bagay na yun. Yeah? Kaya general ruling o teaching sa atin sa Islam. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di." Iwanan ko sa inyo dalawang bagay na pagpangawa ninyo, hindi kayo maliligaw kahit kailanman. Ano yun, dalawang bagay na yun? Kitabullah wa sunnati. Ang aklat niya ang Quran, salita niya, at ang sunnah o pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang kaligawan doon. Walang kaligawan pagdating sa paghahawakan natin ay yung Quran at sunnah lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So yun yung tatlong uri ng tauhid. Ano ulit yung tatlong uri ng tauhid? Tauhid al-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, at ano yung ulit? Tauhid al-asma was sifat. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman natin ano ang ibig sabihin ng shahada? No? Shahada. Pag sinabi shahada, ano ibig sabihin? Ano ang shahada? Pagsasaksi, panunumpa. Na ano? Na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban si Allah. So ito ang ibig sabihin ng shahada. Ipaliwanag natin para mas maunawaan at maintindihan natin kung ano yung nakapaloob sa mga katagalan ito. Ano yung mensahe. No? Ngayon, bakit la ilaha illallah? Unang-una, ang la ilaha illallah, ito ang unang-unang obligasyon ng isang Muslim. Ito ang unang-unang obligasyon ng isang Muslim. Kaya sino man ang naisip niya na pasukin ng pananampalatayang ito, tanggapin at tuluyang yakapin ng pananampalatayang Islam, ano ang unang-unang ginagawa? Pinapabigkas natin sa kanya ang mga kataganang shahada. Kaya sino man ang banggitin niya yung mga kataganang shahada, kasabay yung paniniwala niya sa puso niya, sa mga kahulugan ng mga kataganang binabanggit niya, siya ay nagiging isang Muslim. Okay? So ito ang unang-unang obligasyon natin bilang mga Muslim. Pangalawa, lihat naman qala mumkin biha yabtaghi bidhalika wajha Allah kanat sababan fi najatihi minan nar. Pangalawa, kasi ang la ilaha illallah, sino man ang magsabi ng mga kataganang ito, na siya ay naniniwala nang walang halong pagdududa sa mga kahulugan nito. At ang tanging hangad niya ay ang kaluhuran niya Allah subhanahu wa ta'ala o ang matuwasan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang magiging dahilan ng kaligtasan niya o magiging kaligtasan niya mula sa parusa sa impyerno. Kagaya na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, fa inna ma harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah illa bidhalika wajha Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil tunay na pinagbawalan ni Allah o ipinagbawal ni Allah ang apoy ng impyerno sa sino man nagsabi ng la ilaha illallah, na ang hangad niya ay ang kaluluran ni Allah. Okay? Bakit la ilaha illallah? Kasi sino man ang kamatayan niya, ibig sabihin, mamatay siya. No? Na naniniwala sa mga kahulugan ng salita na to, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang siya sa mga tao na papasok ng paraiso. Sinabi niya, man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhal jannah. Sino man ang mamatay na nalalaman niya na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, ibig sabihin yung nalalaman niya at isinabuhay niya, ipinatupad niya na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, siya ay papasok ng paraiso. Kaya nga, sa mga bagay na nabanggit natin dito, makikita ngayon natin kung bakit natin dapat o kung bakit kailangan natin na maunawaan at maintindihan kung ano talaga yung tunay na kahulugan ng
la ilaha illallah. Kasi merong mga tao, lalo sa panahon natin ngayon, sa mga nagsasabi na sila ay Muslim, nagsasabi sila ng la ilaha illallah, pero hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung kahulugan ng la ilaha illallah. Halimbawa, nagsasabi siya ng la ilaha illallah, pero nagduduwa siya sa mga kubur, nagduduwa siya sa mga patay. Nagsasabi siya ng la ilaha illallah, pero naniniwala siya sa horoscope. Nagsasabi siya ng la ilaha illallah, pero naniniwala siya sa mga pamahiin. Nagsasabi siya ng la ilaha illallah, pero yung pang-araw-araw na buhay niya, dinipende niya sa trabaho o sa tao. No? Diba? So, hindi niya talaga naiintindihan, hindi niya talaga naunawaan, hindi niya alam kung ano talaga yung kahulugan ng la ilaha illallah. Kasi kung alam natin ang kahulugan ng la ilaha illallah, o alam niya yung kahulugan ng la ilaha illallah, hindi siya maniniwala sa horoscope, hindi siya maniniwala sa mga pamahiin, hindi siya magdudua sa mga patay, hindi siya magdudua sa mga santo. Diba? So, ano ba talaga yung sabihin ng la ilaha illallah? Ang la ilaha illallah, kung itong translate natin word per word, pakinggan niyo mabuti ha, la. Ibig sabihin ng la, wala. Ilaha, ibig sabihin ng ilaha, Diyos. Illa, maliban. Except, Allah, pangalan niya Allah. La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos, maliban kay Allah. So, kung ito-translate natin yun ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. Walang ibang Diyos, maliban kay Allah. So, ibang tao, ganun nila unawaan yun, literally. Literally, kasi pag ito-translate natin, yun ibig sabihin nun. Walang ibang Diyos, maliban kay Allah. Pero ang totoo, may mga tao na itinuri nila ang ibang bagay o ang ibang bagay maliban kay Allah na Diyos. Kasi ang totoo mayroong ibang Diyos maliban kay Allah. Ano ba yung sabihin ng Diyos? Ano bang bagay na sinasamba, pwede natin sabihin na ito ay Diyos? Halimbawa, may mga tao na itinuring nila ang pera na Diyos. May mga tao na sumasamba sa mga baka, kaya ang baka para sa kanila ay Diyos. May mga tao na sumasamba sa araw, kaya ang araw para sa kanila ay Diyos. Okay? May mga tao na sumasamba kay Kristo, kaya paniniwala nila na si Kristo ay Diyos. Kay Buddha, sa buwan, sa puno, sa bundok, sa daga, sa ari, kahit anong bagay na sinasamba, ito ay Diyos para sa sino man na sumasamba rito. Sabi, meron ibang Diyos maliban kay Allah. Pero ang tanong, ang mga Diyos na ito ay tunay ba o hindi tunay? Hindi. Ito ay mga huwad na Diyos at Diyos-Diyosan. Sabihin, walang ibang tunay na Diyos. Dagdagan pa natin para mas malinaw yung kahulugan ng la ilaha illallah. Walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Okay? Kaya nga, sa pagpapaliwanag ng mga scholars o ng mga ulama, ang ibig sabihin ng la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Ibig sabihin, walang ibang sinasamba. Walang ibang sinasamba kasi ang ila, ibig sabihin ng ila, is anumang bagay na sinasamba. Ito yung ibig sabihin ng ila. Kaya ang pangalan ni Allah, makikita din natin dito na iba ang Allah, iba ang ila. Kaya in-explain sa inyo, lalo na ng mga bago pa, diba? Kung gaano ka-unique yung pangalan na Allah. Hindi natin pwedeng i-translate ang Allah na Diyos. Kasi ang translation ng Diyos sa Arabic, ila. Kaya nga sinabi natin na ang translation ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban kay Allah. Okay? So, ibig sabihin, dito makikita natin na ang Allah, hindi ito translation ng Diyos. Malinaw? Malinaw yan, ha? Kasi yung iba, pinatranslate nila yung Allah na Diyos. Hindi translation ng Allah ay Diyos. Kasi ang Allah, personal na pangalan ng Diyos. Malinaw yun? Kaya natin, makikita natin yung la ilaha illallah. Nabanggit yung al-ilah, tapos nabanggit yung pangalan ni Allah.
So, dalawang pangalan ito na magkaiba. Kasi, pwede natin na sabihin na isang kabilang sa mga pangalan ni Allah ay Al-Ilah o ang Diyos. Ang Diyos with the capital D. Kabilang ito sa mga pangalan niya. Pero ang Allah, ito ang personal name niya o personal na pangalan niya. Malinaw yun? Okay? So, ang ibig sabihin ng La ilaha illallah, walang ibang Diyos o walang ibang tunay na Diyos o walang ibang karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, walang ibang karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Okay? So yun ang ibig sabihin ng La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bakit natin nasabi na ang kahulugan ng La ilaha illallah ay walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah? Bakit hindi natin pwede sabihin na diretso, i-translate natin, walang ibang Diyos maliban kay Allah? Kasi piniwala na natin kanina, merong tunay na Diyos at merong maraming mga huwad na Diyos. Okay? So, isa lang ang tunay na Diyos. Isa lang ang tunay na Diyos. At yun ay si Allah. At yung tunay na Diyos na yun, siya lang yung may karapatan. At siya lang yung karapat-dapat na sambahin. Siya lang yung karapat-dapat na sambahin. So, yun ang ibig sabihin ng La ilaha illallah. Ngayon, yung shahada o yung kalima na La ilaha illallah, nahahati ito sa dalawang bahagi. Nahahati ito sa dalawang bahagi. Malakas tayong kami. Sabihin, i-praise natin, ipapraise natin yung La ilaha illallah. Yung unang bahagi na sinasabi, ito yung tinatawag na al-nafi o ang pagtatanggi. Denial. Okay? Kung i-deny natin, yung ibig sabihin ng La ilaha, walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos. Ito yung tinatawag na, ito yung unang bahagi ng shahada. Or yung nafi, na ibig sabihin ay pagtatanggi. Ibig sabihin, itinatanggi mo lahat ng Diyos. Walang ibang Diyos. Okay? Walang ibang Diyos. Yun yung unang bahagi ng shahada. Pangalawang bahagi ng shahada, pagkatapos mong itanggi lahat ng ibang Diyos, ngayon, pinagtitibay mo naman. Affirmation. No? After you deny, you affirm. Sabihin, pagkatapos mong itanggi lahat ng ibang Diyos, pinapatunayan mo ngayon at pinagtitibay mo na meron lang isa. Okay? Sa language kasi, pagkatapos mong itinanggi lahat at inibag mo o pinagtibay mo na meron ng isa, mas mabigat yung kahulugan na yun. Kaysa i-confirm mo, i-affirm mo lang. Diba? Pag sinabi ko halimbawa na may estudyante. O sabihin mo na, si Muhammad lamang ang estudyante. Naintindihan mo, di ba? Naintindihan mo na si Muhammad lamang ang estudyante. Pero pag sinabi ko na, walang ibang estudyante maliban kay Muhammad, mas mabigat yun. Mas matimbang yun. Kasi malinaw sa'yo na wala talagang iba maliban kanino? Kay Muhammad. Pero pag sinabi ko na mayroong estudyante at yun ay si Muhammad, maaaring merong ibang estudyante kasama niya. Diba? O kaya, halimbawa, sinabi ko, meron akong 100 riyals sa bulsa ko. Ano naiintindihan ninyo? Meron akong malinaw yun, meron akong 100 riyals sa bulsa ko. Diba? Ano ka, yung paano mo siya intindihin? Meron akong 100 riyals. Pero sa salita na yun, na meron akong 100 riyals, pwedeng meron akong mahigit pa sa 100 riyals. Diba? Kasi kung meron akong 500 riyals, meron ba akong 100? Meron. At sobra pa.
Pero hindi mo alam na 500 pala yun. Pero sinabi ko ano lang? Sinabi ko lang sa'yo is 100 lang. Pero pag sinabi ko, wala akong ibang pera sa bulsa ko kung hindi 100 riyals. Iisipin mo pa ba na mayroon pang ibang pera sa bulsa ko? Hindi na. Iisipin mo na, 100 riyals lang. Okay? Ngayon, sa atin sa Islam kasi, sa pag-aaral natin, doon natin makikita kung gaano kahalaga yung pag-aaral. Na kahit yung mga salita lang, bakit yun, napakadali intindihan, di ba? La ilaha illallah, wala ibang Diyos, maliban ka. Pero bakit pinapaliwanag natin ng ganito? Merong wisdom pa natin siya subhanahu wa ta'ala. No, dahil meron sa, makikita ninyo sa Islam kung gaano magkakalinaw. Malinaw eh. Yun yung purpose doon eh. Pinapakita sa atin lahat kung gaano malinaw yung doktrina ng Islam pagdating sa la ilaha illallah. Pagdating sa paniniwala natin kay Allah, pagdating sa paniniwala sa Diyos. Walang part, walang bahagi ng paniniwala na ito na hindi magiging malinaw sa atin. Lahat nililinaw, lahat pinapaliwanag. Detalyado. Ultimo yung word per word. Pinapaliwanag natin, di ba? La ilaha illallah. Di ba word per word pinag-aaralan natin? So dito makikita niyo kung gaano kalinaw ang katuruan ng Islam. Gaano maganda yung paniniwala at pananampalataya na ito na pinasok natin. Kasi lahat nililinaw sa atin. Lahat maliwanag. Lahat ipinauunawa sa atin. Diba? At mula doon sa paniniwala, mula doon sa kaalaman na natututunan natin, no? Doon tayo mas lalo nagiging matibay. Doon tayo mas lalo naging matatag. Sabihin, unti-unti nawawala yung agam-agam. Kasi maaaring yung ilan natin, bago pa lang, isang buwan, of course, meron pang mga doubts. Diba? Pero sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ito, doon yung makikita yung purpose ng pag-aaral na ito. No? Kasi unti-unti nawawala yung mga pagdududa, yung mga tanong natin. Minsan may mga tanong tayo, pero sa pakikinig at pag-attend natin, hindi pa natin tinatanong, masasagot natin. No? Ako, alhamdulillah, masasabi ko na isa sa mga rason dahil kung bakit ako nag-Muslim. Kasi sa totoo lang, walang tanong na walang kasagutan sa Islam. Walang tanong na walang kasagutan sa Islam. Laging mayroong explanation, laging mayroong paliwanag. At kahit kailan hindi pinagdamot sa atin yung kaalaman na kailangan natin para tayo magabayan. So, alhamdulillah, itong la ilaha illallah, napakalinaw ng kahulugan nito. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. At ang la ilaha illallah o kalima, ang syahada na to, yung mga kataga na to, sabi natin na hahati ito sa dalawang bahagi. Unang bahagi, pagtatanggi. Pangalawang bahagi, pagtitibay. Okay? Malinaw yun? Na maintindihan nyo ngayon kung bakit natin siya ginanon, pinaliwanag na mayroong pagtatanggi at mayroong pagtitibay. No? Para mawala lahat ng mga tanong, question, pagdududa sa tunay na kahulugan ng syahada o ng la ilaha illallah. Okay? So yung dalawa na yun din yung yung tinatawag na dalawang haligi ng la ilaha illallah. No? So kung naiintindihan mo na yung unang bahagi na la ilaha, walang ibang Diyos, illallah, tapos na kasunod doon, maliban kay Allah. Okay? So, doon nagiging matibay at matatag, nagiging tama yung pag-unawa at pag-intindi natin sa mga kahulugan ng la ilaha illallah. Okay? Ngayon, pagdating sa mga talata na nabanggit sa Quran, patungkol sa kahulugan ng la ilaha illallah, sinabi niya Allah sa Quran, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Sinabi niya Allah, at sino man ang manawagan sa iba maliban kay Allah, ibang Diyos, ha? Sino man ang manawagan ng iba sa ibang Diyos maliban kay Allah, na wala siyang katibayan dito, tunay na ang kanyang pagtutuos o ang pagbibilang ng kanyang mga gawain sa harapan ni Allah, sa harapan ng kanyang Panginoon. At hindi nagtatagumpay silang mga hindi nanampalataya. So, ibig sabihin dito, sinabi niya Allah sa mga talata na ito ng Quran, sino man ang manawagan sa ibang Diyos maliban kay Allah. Diba? So, ginamit kay Allah yung salitang Diyos. So, sinabi niya mismo na mayroong ibang Diyos. Diba? Sabi niya, sino man ang manawagan sa ibang Diyos maliban kay Allah. Okay? So, sa salita mismo ni Allah, sinabi niya na mayroong ibang
Diyos. Di ba? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Pero, sabi nga natin, sinabi nga natin kanina, no, maraming Diyos, pero isa lang ang tunay na Diyos. Okay, so ganoon natin sa unawaan, ganoon natin intindihin. Okay, sinabi pa niya, وَقَدْ جَاءَ مَعَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. At nabanggit niya Allah, no, yung dalawang bahagi ng kalima o ng syahada na nabanggit natin kanina, na ano yung dalawang bahagi? Una, pagtatanggi. Pangalawa, pagtitibay. No, binanggit ito ni Allah sa isang ayat. Sinabi niya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sinabi niya, at sino man, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, sino man ang itakwil niya. Ito yung una. Sino man ang itakwil niya ang ano ng Diyos na sinasamba, maliban kay Allah. Okay? So yun yung unang bahagi. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, at siya ay nanampalataya at naniwala kay Allah. Ito ang pangalawang bahagi. Ito yung pangalawang bahagi ng syahada. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sinabi niya, tunay na siya ay nakahawak sa matibay na tubig. Matibay na hawakan.